Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na bigay nyo sa amin sa araw po nito, sa biyaya ng kalakasan na patuloy nyo ipinagkakaloob po sa amin. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng oras, ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin sa oras ng aming mga pangangailangan, sa oras ng aming pagipitan, sapagkat Ikaw ang Diyos na siyang Ama namin, na siyang kumukupkup po sa amin, dakilang Diyos. Kung paano mo, Ama, pinakakain ng mga ibon, kaming iyong mga anak, kailanman hindi mo nakakalimutan. At nananalig kami na sa mga sandali po ito, dinala mo kami sa dako na ito, O Diyos, upang patuloy na ang iyong biyaya na pangako ay maranasan namin sa aming buhay. Sa aming paglapit, buong puso kami nagpapakumbaba, Ama, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patawarin mo kami sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo at sa kanyang banal na dugo, hugasan ng bawat isa po sa amin. Nang kami patuloy, Ama, bilang iyong mga anak, maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at karapat-dapat na dinggin mo at tumanggap ng mga pagpapalang iyong ipinangako. Buksan mo nawa ang puso mo sa mga sandali na to at dinggin ang dalangin ng bawat isang naparito sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanatay 11, simula mga talata 28 hanggang sa susunod na talata. Lumapit kayo sa akin at kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Ngita ng mga palakpak na yan, bigay natin sa kanyang mainam na papuri na karapat-dapat para sa kanya sa araw po nito. Luwalhatiin, dakilain ang kanyang banal at dakilang pangalan, magpakailan paman. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sige po. Sinong gustong magkaroon ng kapahingahan sa buhay? Lahat tayo, amen? Nakakaranas, tunay nga po. Subalit, ang Diyos po ay nangangako po niyan, amen? Kaya niyang ibigay lahat iyan sa atin. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo nagsasama-sama sa lugar na to na lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos na lagi niyang laan ang habag para po sa atin lahat, para sa ikakagaan ng lahat sa buhay po natin. Amen? Ang sabi po rito ng ating binasa ay, lahat kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, ang sabi po dyan, kayo po'y lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Pasanin. Ayan, pag sinabing pasanin, nakadepende yan kung ano yung bigat at kung ano ang gaan lang ng pasanin. Amen? Kaya minsan, medyo mabigat kasi hindi ugma sa lakas na mayroon ka. Ano? Maalala ko noon, may nagsabi sa akin, Brother Edgar, gusto mo ba mag-uwi ng bigas? Sabi ko, ba gusto ko po yan. Galing po ako sa outreach noon. O sige, bibigyan kita ng bigas mamaya. Ang sabi niya sa akin, kaya mo bang buhatin yung isang kabang bigas? Sabi ko, kaya ko iyan. Kasi gusto ko talaga may uwi, biyaya po iyon, di po ba? Ayan, nung sabihin sa akin, pauwi na ako, sabi niya, yan yung isang kabang bigas, Brother Edgar, para sa iyo yan. Nung papasanin ko na, bubuhatin ko, sabi ko, abay, sa isip ko lang pala ito. Ano? Sa isip ko na lang pala kaya ito. Ano? Ayan, minsan mga kapatid sa Panginoong Hesus, minsan yung bagay ay nagiging mabigat kasi hindi nga ugma sa lakas meron po tayo. Amen? Ayan, nagiging mabigat minsan yung mga pasanin, meron po tayo mga kapatid. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, minsan ano ba talaga ang nagpapabigat sa buhay ng tao? Amen? Yung nagpapabigat sa buhay ng tao. Ang nagpapabigat sa buhay ng tao, yung mga pasanin na kung saan, alam mo hindi mo kaya, tapos wala kang katulong. Amen? Subalit kahit anong bigat ng mga pasanin, meron tayo sa buhay minsan, kapag meron tayong katulong, kasama na nagbubuhat po niyan, ay nagiging magaan. Amen? Na nadadala, na ayos po yan, nabubuhat po yan, mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit tatanawin natin, bakit sinabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, lahat kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Amen. At mag-aral kayo sa akin. Minsan mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, kung ang ipinagagawa sa iyo ay isang gawaing hindi mo kaya, mahirap nga naman iyon. Amen? Kahit anong pangako mayroon na kapag nagawa mo iyan, ito yung pagpapala,
ito yung mga pangakong darating sa iyo, ito yung mga biyayang tatamasain mo, pero kung yung pinapagawa sa iyo, hindi mo naman talaga kaya, kahit anong gandang pagpapala pa po iyon. Amen? Kahit anong kapaki-pakinabang na biyaya ang kaakibat nung ipinapagawa sa iyo, malamang sa malamang aayaw ka na rin. Amen? Sapagkat alam mong hindi mo kaya. Minsan sa buhay po natin, tatanawin po natin dito sa Ebanghelyo po natin, na ang sabi po, kung ang ating halimbawa ipinapagawa sa atin, ay gawin mo iyan para ikaw ay maligtas. Amen. Para sa iyong kaligtasan. Ngayon yung ipinapagawa sa iyo para sa iyong kaligtasan, ay lalong nagpapahirap para sa iyo. Amen? Lalo nagpapahirap, di ibig sabihin niyan, kabigatan lang ang dulot. Amen? At habang kabigatan ang dulot niyan, darating ang panahon, mga kapatid, susuko ka. Darating ang panahon, panghihinaan ka. Amen? At sasabihin mo, hindi bali na lang. Amen? Magsumikap man ako, hindi ko pa rin kaya. Amen? Kaya darating ang panahon, tatanggapin mo na lang, hindi bali na. Kalimutan ko na lang maligtas. Amen? Kasi ganun din naman. Diba? Kahit gawin mo ang lahat, wala din naman mangyayari. Subalit ang ating Penso Kristo, dito po minsan kasi may mga itinuturo sa atin, na minsan yung itinuturo po sa atin, hindi naman nagbibigay kagaanan sa buhay natin. Minsan nagpapahirap pa nga. Kaya minsan sabi ni Solomon, ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Ang sabi ni Haring Solomon, na kung saan alam natin napakatalinong tao po yan. Subalit mga kapatid sa ating Penso Kristo, dito po natin, tatanawin po natin dito, ang sabi pong andyan, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral. Amen? At ako'y maamo at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang Panginoong Hesus pag nagtuturo, ituturo niya sa atin kung anong makakagaan sa buhay. Hindi yung ituturo niya yung makakabigat po sa atin. Amen? Kaya sabi ng Penso Kristo, ako magtuturo sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya mga alagad, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, ang sabi po diyan, tunay nga kayong mga alagad ko. Amen? At matutunan ninyo, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung ang kaligtasan ay makakamta natin sa pagsunod sa utos ng Diyos, pabigat po iyan. Pabigat iyan. Amen. Bakit po pabigat iyan? Kasi minsan may nagtanong sa ating Penso Kristo, ano ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Bakit yun ang kanyang tanong? Kasi alam naman natin na minsan ang sinabi ngang utos, 10 lang, pero ang kautusan, ayon doon sa nagtanong sa ating Penso Kristo, ay alam po niyang umaabot sa 613 na utos. 600 po, mahigit. Kung yun ang susundin mo para maligtas, amen, di po ba pahirap yung mga turo na yon? Amen? Kung yun ang mga katuruan na dapat natin tanggapin para po sa ating kaligtasan, hindi po yun madaling gawin mga kapatid, pahirap po yun. Amen? Pahirap po yun, pati kaluluwa mo, sabi dyan ni Lord, walang kapahingahan. Amen? Kasi wala kang kasiguraduhan na makakamtan mo nga yung kaligtasan dahil sa pagsunod po noon. Dahil ang sabi po dyan sa aklat ni Santiago, kabanata po'y 2, talata po ay 8, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinapahayag po dyan, ayon po dyan sa sulat po ni Santiago sa kanyang mga sulat, kabanata po 2, talata po ay 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Isang utos lang yun, di po ba? Ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. Na kapag ginawa mo yan, sabi, magagawa mo nga ang mabuti. Subalit ang sabi dito, ngunit kung hindi pare-pareho ang pagtingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan dapat kayong parusahan.
O doon pa lang, di po ba mahirap na sundin? Paano masusunod yung ibigin mo ang iyong kapwa, gumawa kayo ng mabuti ayon sa utos ng Diyos na ibigin ang iyong kapwa. Pero ang sabi diyan, kapag nagkaroon ka ng pagtingin na hindi pantay, tudas ka. Amen. Sablay talaga. Di po ba, mga kapatid sa ating Penso Kristo? Kaya sabi diyan, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, lumabag sa lahat. Ang hirap po nun. Amen? Tapos ganito karami yung utos na susundin natin para makamta natin ang kaligtasan. Talagang pahirap ito sa buhay. Amen? Pahirap iyan mga kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa akin kayo mag-aral. Sa akin kayo mag-aral. Kasi kapag kayo sa akin mag-aral, ang ituturo ko sa inyo, hindi pahirap sa inyo. Amen? Magbibigay sa inyo ng kagaanan. Kaya nung sinagot ng Panginoong Hesus yung tao po na yon, anong pinakamahalagang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Nabawasan. Ang laki ng nabawas kaya. Di po ba? Di po ba malaking kagaanan po yon? Naging dalawa na lang mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit alam natin na kahit dalawa na lang iyan, hindi pa rin ganon kadali po iyan. Amen? Hindi pa rin po ganon kadali na gawin iyan. At para na kung saan, hindi na rin po tayo na kung saan na yung mga utos na yan, hindi na magiging pahirap para po sa atin, para makamta natin ang kaligtasan sa pamagitan ng kautusan. Itong sinasabi ng ating Jesucristo, mag-aral po kayo sa akin. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga po na, ang sabi po yan, mga alagad ko kayo at makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba yung katotohanan? Minsan sabi ng Panginoon Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, maitalaga mo sila sa katotohanan. Walang ibang katotohanan kundi ang salita mo. Amen? Walang ibang katotohanan kundi ang salita mo. At walang ibang, yung salita na yan, alam natin yan ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Amen? Na nagkatawang tao, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. At bilang po dyan, yung lalawang utos na yan, hindi natin yan masunod, pero ginawa iyan ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Amen? Ginawa yan ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Ngayon, ang sabi po dyan, pasanin ninyo ang aking pamatok. Amen? Ang aking pamatok na tila baga, ang Panginoong Hesus, ang ipinapapasan sa atin ay yung makakagaan po sa atin. Amen? At ano po ngayon ang makakagaan sa atin para na kung saan mga kapatid ay hindi na tayo mahirapan para makamtan yung kaligtasan. Di ba? Kung yung 600 mahigit na utos nakasalalay doon yung ating kaligtasan, hindi natin kaya iyon. Kung nakasalalay sa 2 utos na lang, hindi pa rin kaya. Amen? At dahil hindi natin kaya, tinupad ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Amen? O kung tinupad na ng Panginoon para sa atin, hindi wala na tayong pasanin. Amen? Wala nang pasanin. Wala nang problema. Amen? Makakamtan mo na ang kaligtasan, hindi na sa pamamagitan ng pagsunod, kasi sinunod na ng ating Jesucristo. Kaya ito na lang ang sinasabi po sa atin ng ating Jesucristo. Ito yung pamatok na ibinibigay ko sa inyo. Ito ang aral na ibinibigay ko sa inyo. Manalig kayo sa anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Mahirap pa ba yun? Yung magmula po doon sa 600 mahigit na utos, na uwi sa isa, manalig ka na lang kay Kristo. Amen? Na nung nakaraang linggo, yung Ebanghelyo kahapon, ang sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen? Na ang sino mang manalig at manampalataya, hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mananalig na lang. Amen. Kikilanli na lang si Kristo sa buhay niya, tatanggapin na lang ang ating Jesucristo sa buhay niya, na ang sabi sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na yung pangalan na yan para sa ating kaligtasan, ang sabi po, manalig ka lang sa pangalang iyan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Parang ang gaan-gaan naman ng lahat.
Ganun lang yun, di po ba? Manalig na lang, na dahil ang sabi nga po dyan sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, talata 25, ang sabi po dyan, tayo'y napapawalang sala dahil sa pananalig natin sa ating Jesucristo. Amen? Tayo'y naliligtas dahil sa ating pananalig sa ating Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Di po ba mahirap pa ba yan? Di ba araw-araw iisipin mo, 6 na raan na upos. Siguro bawat hakbang mo roon, hindi ko alam kung saan tatama sa 6 na raan doon. Di po ba? Para na kung saan na matiyak natin, na magawa natin iyan. Subalit mga kapatid, sa ating Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Hesus, ito ang gaan-gaan lang ng pamatok na iaatang ko sa inyo. Ito lang ituturo ko sa inyo. Manalig lang po kayo sa anak ng Diyos, sa sinugo ng Diyos. Amen? Sa ipinadala sa inyo ng Diyos para sa inyong kaligtasan at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Makakamtan mo na yung kaligtasan, magkakaroon ka na ng kapayapaan, may katiyakan na yung kaluluwa mo, matatahimik ang kaluluwa mo. Amen? Kapag nanalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ginawa na ni Kristo ang lahat ng hindi natin magawa, tanggapin na lang natin ang Panginoong Hesus. Ang gaan kaya? Amen? Walang kahirap-hirap. Ang bait talaga ni Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kita niyo yung pagmamahal na yan ng ating Panginoong Kristo na kapag inisip natin kung gaano niya tayo kamahal, gagaan talaga ang buhay mo. Amen? Dahil daman-daman natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, hindi pagpapahirap, kundi hinahango tayo sa nagpapahirap po sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ng San Juan, ang sinumang manalig sa ating Panginoong Jesucristo bilang sinugo ng Diyos, pinadala po sa atin ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi, hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makikita mo talaga ng kaluluwa mo. Pagdating ng panahon, may paglalagyan na maganda. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po mga kapatid, para na kung saan ang sabi ng Panginoon Jesus, ito lang naman ang nais kong ituro po sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Amen? Huwag na kayo mag-alala pa kung paano kayo maliligtas. Ang sabi po dyan ay manalig kayo na si Jesucristo'y namatay at binuhay ng Diyos. Yun lang naman. Di po ba? Sino ba yung iyong Panginoon? Sino ba yung kinikilala mong Panginoon para na kung saan ay masabi mo na ikaw ay ligtas? Di po ba? Ang sabi po dyan sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, palakpakan natin ang Panginoong Hesus sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 9. Ito ang sinasabi, kabanata ay 10 at talata po ay 9. Ang sabi po ay ang ganito, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Amen? Kung tayo buong pusong manalig na si Kristo ay Panginoon at buong pusong manalig na siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, ang sabi po, kung ipapahayag natin iyan, kakamta natin ang kaligtasan. Kanina sa pagbasa kanina, ipinapahayag doon na yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo, kamangmangan ang krus ni Kristo para sa kanila. Walang saysay ang krus ni Kristo para po sa kanila. Pero sa atin, yung pagkamatay ni Kristo sa krus na yan, ay isang biyaya iyan para sa atin. Amen? Grasya po yan para sa ating mga kapatid. Isang karunungan na kung saan taglay po ng Diyos, mga kapatid, karunungan na ipinahayag sa atin po ng Diyos para makamta natin sa pangitan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Kristo ang kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 1 at talata po ay 18, sinabi ang ganito, alamin nyo
kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo di mga bagay na nasisira o nauubos paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago palikhain ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag na siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Bago dumating yung araw ng paghuhukom ng Diyos, amen? Bago dumating ang araw ng paghuhukom ng Diyos, ipinakita na sa atin ng Diyos, ipinadala na sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Amen? Inialay na ni Kristo yung kanyang buhay para po sa ating mga kapatid bago dumating ang araw ng paghuhukom. Amen? Nang sa ganun, ipinahayag nito sa atin ng Panginoong Kristo para makita po natin sa buhay po natin yung pagliligtas ng Diyos ng pagdating ng panahon, hindi tayo hahatulan. Amen? Bagkus tayo'y mailigtas sa anumang kaparusahan, bunga ng kasalanang ginagawa ng tao. Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus na ang sabi po dyan, ang kailangan lang ipahayag ninyo iyan. Ang sabi nga sa isang bahagi ng kasulatan, ang sabi po, kung ikinakahiya ninyo ako dito sa daigdig na ito, amen, kung ikinakahiya ninyo ako dito sa daigdig na ito, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Dito niyo sabi ng Panginoong Hesus, kaya kayo nahihirapan dahil dyan minsan sa mga katuruan na iyan na hindi nyo kayang masunod. Amen? Halimbawa, kung ikaw po ay naghihirap, umaasa ka sa Diyos, di po ba natulungan ka ng Diyos, pero alam mo hindi ka talaga pwedeng tulungan ng Diyos kasi hindi nasusunod yung utos niya. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, alam natin yung mga makasalanan hindi dinirinig ng Diyos. Amen? Kahit anong hirap mo, alam mo hindi ka tutulungan ng Diyos kasi alam mo hindi ka matuwid kasi hindi mo nasusunod yung kanyang utos. Amen? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Kristo, sabi ng Panginoong Hesus, akong gagawa niyan. Ang kailangan mo na lang para hindi ka na maghirap pa, hindi na maghirap ang kalooban mo, kilanlin mo na lang ako. Tanggapin mo na lang ako sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at bilang Panginoon tagapagligtas mo, ipahayag mo ako. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sabi ng Panginoong Hesus, nung siya po ay muling nabuhay, anong kanyang utos sa kanyang mga alagad? Ang kanyang utos, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. At gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, ang sabi ng Panginoong Kristo, at turuan sa lahat ng ipinag-uutos ko. Iutos na naman yun, ang hirap kaya sundin yun. Pag-utos, sabay isa lang ang sabi ang utos ng Diyos. Amen? Kanina sabi ni Father, bago magbasbas ng huling basbas po sa atin, anong sabi ni Father? Humayo lang kayo. Amen? Gawin niyo ang mabuti. Maging ilaw lang kayo. O di po ba mahirap ba yun? Maging ilaw ka lang naman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Na kaya ang sabi ni San Pablo, nung kilanlin ni San Pablo ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ni San Pablo, hindi ko ikinakahiya ipangaral ang mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen? Ikaliligtas ng lahat ng tao. Kaya habang sa panahon po na ito, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, habang naipapangaral pa ang mabuting balita, saan man dako na ipapangaral ang mabuting balita, palatandaan iyan na hanggang ngayon bukas pa ang langit para sa lahat ng tao. Amen? Bukas pa ang langit para sa lahat ng tao habang napapakinggan pa natin ang mabuting balita. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, nais ng Diyos mula sa atin ang mabuting balita na yan ay maibahagi din natin. Bilang mga kumikilala sa ating Panginoong Kristo na siyang ating Panginoon tagapagligtas, ipangaral natin ang Kristo na ito na namatay, na muling nabuhay, siyang Panginoon at tagapagligtas ng lahat.
Amen. Purihin po natin. Kung hindi natin iyan ikakahiyang gawin, kapatid, ipagmamalaki po natin iyan, ipakikilala natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po, darating ang panahon, tayo din ay hindi niya ikakahiya sa kanyang kaharian. Tatanggapin tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, sister, lingkod ka ni Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kahapon nga, di ba, mayroon kami doon sa pag-aaral namin, kahapon doon sa Saikong. Pinadala ko sila ng tingting. Alam niyo yung tingting na iyon? Yung tingting na iyon na makita natin, minsan marami po sa Biblia po na minsan isa lang ang ginagamit ni Lord, pero makita nyo kung paano nagiging pagpapala yung isa na yan para sa marami. Halimbawa na lang, si Noah, di ba? Si Noah, po natin, nung panahon na yan, siya na lang ang matuwid na tao. Siya na lang yung mabuting tao sa paningin po ng Diyos. Kaya ginunaw na ng Diyos yung mundo. Kaya lahat na hindi matuwid na pahamak. Pero mayroong mga hindi matuwid na hindi na pahamak. Mayroong mga taong hindi matuwid na hindi na pahamak. Sino po yon? Yung mga mahal sa buhay ni Noah. Amen? Yung mga mahal niya sa buhay, hindi na pahamak dahil sa kanyang matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, matuwid ka sa paningin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isasayangin pa ba natin iyan? Ibig sabihin, yung iyong pagkilala sa ating Panginoong Kristo, pagtanggap natin sa Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas natin, mga kapatid, biyaya iyan hindi lang para sa iyo, kundi maging sa iyong mga mahal sa buhay, pagpapala yung relasyon meron ka sa Diyos. Kasi isa lang ang manalig at manampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang sambahayan ng taong iyan, hindi lilimutin ng Diyos. Amen? Pag sinabing hindi lilimutin ng Diyos, alang-alang sa iyo, alang-alang sa mga panalangin mo, sa oras na kailangan nila ang kamay ng Diyos, ilalaan ng Diyos. Hindi pagkakait ng Diyos ang kamay niya para sa kanila, alang-alang sa iyo na kumikilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kinakailangan lang, yung ating pananalig na to sa ating Panginoong Kristo, patunayan natin. Amen? Sa pamamagitan, ibahagi din natin si Kristo sa ating kapwa. Amen? Yan, di ba? Minsan sasabihin mo lang sa katabi mo, alam mo, sister, may problema ako. Minsan may mga tao, minsan lalapit sa atin. Amen? Minsan mararamdaman mo, di ba? Sabi ko nga, nung nakaraan yung pag-aaral namin, ang Panginoong Jesucristo kasi marami siyang naririnig. Naririnig niya yung puso ng taong malungkot kahit hindi nagsasabi sa kanyang malungkot. Di po ba? Yung nararamdaman ng tao na paghihirap, kahit hindi nagsasalita, mahihipo lang si Lord, nararamdaman na ni Lord. Amen. Yung hirap na yun, mapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na minsan may mga tao, minsan sa paligid po natin, na naririyan lang, na minsan mararamdaman mo kung ano ang kanilang mga dala. Amen? Subalit minsan, wala ka namang maitugon, pero yung minsan yung salita lang, sister, mahal ka ng Diyos. Amen? Nakakagaanan ng kanilang kalooban. Amen? Minsan yung sabihin, wala man ako maitulong sa iyo, sister, di po ba? Pero minsan, mga kapatid, yung pakinggan mo lang siya. Amen? At matapos mo siya pakinggan at sabihin mo, sister, huwag ka mag-alala, ipanalangin kita. Wala man ako may tulong sa iyo, pero alam ko, mayroong Diyos na hindi ka pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kalakasan iyon para sa kanila. Amen? Kalakasan po iyon na kung saan, para yung mga kabigatan, meron po sila ay naiibsan sa buhay po nila. Amen? Na minsan yung pakinggan mo lang sila, malaking bagay na po yan. Kaya maraming tao minsan, hirap na hirap yung kalooban, naghirap ang kalooban. Kasi bakit po? Sa kanilang mga tahanan, walang nakikinig. Amen? Di po ba? Di ba minsan, hindi ka naman nagdadaing, hindi ka naman nagre-reklamo, di po ba? Minsan lang ay tila bagay, sinasabi mo lang naman kung ano yung nararanasan mo, pero ayaw kang pakinggan kasi reklamador ka na daw. Nakakaranas kayo ng ganun minsan?
Totoo yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Nangyayari po yan. Kaya minsan may mga tao na hindi naman nagre-reklamo. Ang gusto niya lang, mapakinggan lang siya. May mapaglabasan lang siya kung anong meron naroon sa kalooban niya mga kapatid. Pero minsan, imbis na pakinggan, inuhusgahan, mareklamo ka. Ang arte mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil wala nang nakikinig, para bagang wala na siyang karamay, para bagang wala na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kasi parang wala na nagbubukas ng puso para po sa Kanya mga kapatid. Pero minsan, tayo po nararamdaman natin iyan. Amen? Minsan yung pagbibigay lang ng panahon, minsan para pakinggan sila, tanda na kung saan mahalaga pa sila para po sa atin. Amen? Kapag naramdaman nila iyon, lumalakas sila at nagpapasalamat. Nagbigay ka ng panahon sa akin. Panahon lang yun para makinig, pero kita mo yung pasalamat minsan. Kasi labis na nakatulong. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yan ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo, na para na kung saan makamta natin ang tunay na kaligtasan na yan, sabi ng Lord, magkaroon kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa na yan, hindi na kayo mabalisa, magkaroon na kayo ng katahimikan, sabi ng Jesucristo, ito na lang ang pasan ninyo. Manalig lang kayo sa akin, maniwala lang kayo na ako'y namatay at muling nabuhay para sa inyo. Sapat na yun. Tinitiyak ko sa iyo, maliligtas ka talaga. Amen? Huwag mo lang ako ikahiya, ibahagi mo lang ako. Amen? Ipakilala mo ako sa kanila, tinitiyak ko sa iyo, hindi kita pababayaan, hindi kita lilimutin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero may sinabi po ang ating Panginoong Jesus, na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Amen? Ang sino mang kumain ng aking laman ay hindi mamamatay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, nung sabihin ito ng Panginoong Jesus, maraming tumalikod sa Kanya. Maraming mga alagad niya na tumalikod, iniwanan siya. Ang sabi nila, ang bigat niyan. Amen? Di po ba? Sabi nila, ang bigat naman yan. Hindi namin matanggap yan. Alin ba ang mabigat? Sundin mo yung 600 na utos mahigit o kakain ka lang? Amen? Hindi nila naisip yun. Di po ba? Nung oras na yan, yun lang naman sabi ng Panginoong Jesucristo, manalig ka lang, manampalataya ka lang. Di po ba? Nung oras yan sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ka na maghihirap pa, may katiyakan na, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, marami nung panahon na yan tumalikod sa ating Panginoong Kristo. Hindi nila matanggap yung katuruan pong iyan ng ating Panginoong Hesus. Yan, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kay Pedro, sabi niya, kayo, iiwan nyo rin ba ako? Sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa inyo na yung salitang nagbibigay buhay. E di kanin kong kainin. Di po ba? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi namin susundin paniwalaan ng sinabi mo at ang aming susundin yung mahigit 6 na utos, ay talagang wala kaming aasahan doon. Hindi namin magagawa yan. Kung yan ang sinabi mo at yan ang makapagliligtas sa amin, kung kailangan kainin yan, ay kakainin namin yan. O di ba walang hirap, ang dali-dali lang. Amen. Sa atin po na dito, tayong lahat ang katawan ni Kristo. Tinatanggap natin ang katawan ng Panginoong Kristo kanina sa banal na misa. Amen? Ang tinatanggap natin, yun ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ng Panginoong Jesus, ito ang aking katawan. Amen? Na ihahandog para po sa inyo, para sa ikakapatawad ng lahat, at kanin ninyo ang katawan na ito at inumin ninyo ang aking dugo. Sabi ng iba, pag hindi galing kay Lord yung salita, huwag paniwalaan. Isa nga ang nagsabi nun eh. Amen? Mahirap ba panampalatayanan iyon? Yun ang katawan ng ating Panginoon Jesus. Kapag yung katawan na iyon sa anyo ng tinapay ay tinanggap nating katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, yung katawan na yun na anyo ng tinapay ay nagiging isang katawan na may kamay, may mata, may tenga, may bibig. Narinig niyo po?
Kapag tinanggap po yung katawan na iyon sa anyo na tinapay na siyang katawan ng ating Panginoon Kristo, kapag tinanggap po yun yung katawan na iyon, hindi na nagiging anyong tinapay. Katawan na talaga na mayroong kamay, may paa, amen, may mata, may pandinig, mga kapatid. Yung katawan na iyon malinis, banal. Amen. At sa pangitan ng katawan na yan ng Panginoon Kristo ating tinatanggap, na walang kapintasan, yung katawan na yan ay pinagiging banal tayo. Pinagiging banal tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya yung katawan na yan, na kung saan sa mitan pagtanggap natin, pinagiging banal tayo, yung katawan na yan, ni Kristo na sumasa atin, tayo na. Amen. Kaya may kamay na, may mata na, nakakakilos na yung katawan na iyan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayong lahat na tumanggap ng katawan ng ating Panginoong Kristo ay nagiging katawan ng ating Panginoong Kristo, ibig sabihin tayong lahat ay iisang katawan ng ating Panginoong Kristo. Amen. At bilang iisang katawan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, yung bawat isa na yan na nakikita po natin, yung bawat isang naririto, mga kapatid, ay masasabi po natin, hindi tayo buong katawan ni Kristo kung wala siya. Amen. Kaya kung sa pamamagitan ng bawat isa sa ating tumanggap sa ating Panginoong Kristo, nagiging isang katawan tayo ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, lagi mong iingatan ang bawat isa. Masasabi mong, hindi ka iba sa akin. Katawan kita. Amen. Katawan din kita dahil iisa tayong katawan ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo na ang katawan na to ni Kristo na walang ibang layunin ang ating Panginoon nung siya'y naparito para magamit iyan sa paggawa ng mabuti, kinakailangan sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin, amen, na nagiging katawan ng ating Panginoon Kristo, patuloy mahayag yung mabuti. Amen? Kaya sabi ni Father kanina, hahayo tayo na parang taglay ang liwanag. At ang liwanag na yan, pagliwanagin natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa isa't isa. Amen. Bilang iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kapag may nakita kang tao, di ba? Hindi yan iba sa akin. Amen. Hindi yan iba sa akin. Kung wala yung tao na yan, hindi mabubuo ang katawan ni Kristo. Di ba? Kaya maiisip mo yung tao na yan, na kung saan, kung anong kabutihan man ang kailangan niyan, kabutihan na maaring hindi natin ipagkakait sa Kanya. Amen? Mahirap pa ba yun? Sabi ni Lord, sabi ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, may sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay, kalimutan ko na yung, hindi ko nasulat, na ang sabi po dyan, mga kapatid, si Kristo po yung ating tagapaghatol. Pero ang sabi po dyan, ang gumagawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi gagawa ng mabuti ay parurusahan ang gagawa ng masama. O, mahirap pa ba yung ibinibigay sa atin? Huwag mo nang gawin, huwag mo nang sundin yung 600 na utos. Isa na lang ang utos na gagawin mo. Gumawa ka lang ng mabuti. Mahirap pa bang isipin yun? Mahirap pa bang ilagay sa isip yung salitang gumawa ng mabuti? Nag-iisa na lang iyon? Amen? Wala ka ng ibang isipin pa. Ito ang utos, ito ang utos, ito yung isang utos, ito yung pangalawa, ito yung pangatlong utos. Hindi mo naiisipin kung ano yung mga utos na dapat mong gawin para lang na kung saan ay magawa yung gusto ng Diyos. Kung yung iisipin mo lang, mabuti. Amen. Mabuti lang iisipin natin na kung saan dapat nating gawin bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na diyan po makikita natin na kung tayo lang nais ng Panginoong Hesus
na yung kaligtasan na yan patuloy pong manatiling makamtan po natin sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa ating Panginoon Kristo. Maingatan lang natin yan sa buhay natin sa pamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti. Hindi naman nangangahulugan na kung saan maliligtas tayo dahil sa paggawa ng mabuti, kundi iniligtas na tayo ni Kristo na kinakailangan lang ang kaligtasan na yan huwag mawala sa atin. Mawawala iyan sa atin kapag hindi mo na inisip ang mabuti, tiyak masama na magagawa natin. Amen? At mawawala sa atin ang buhay na yan, mawawala sa atin ang kaligtasan na yan, mga kapatid. Subalit kapag ang mabuti lagi nating iniisip, hindi naman si Lord naghahanap ng malaking kabutihan. Ang sabi nga po kahit maliit, basta malimit, biyahing langit. Amen? Ang mahalaga, araw-araw, maging laman ng puso, isip natin kung anong mabuting nais ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat. Sa daigdig na to, Ama, na kung saan bat-bat o Diyos ng kasamaan, tulad ng sinabi ng lingkod mo si San Pablo, sa mga huling araw, ang sanlibutan iiral ang kasamaan. Maraming tatalikod sa iyo, Diyos. Maraming ayaw ng gagawa ng mabuti ayon sa iyong kalooban. Hahamakin ka. Lalaitin ka, O Diyos. Ipagmamalaki ng tao kung anong masama na kanyang ginagawa. Subalit, Panginoong Hesus, kaming mga kumilala sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Huwag mo kaming pabayaan. Ingatan mo kami ng iyong banal na kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong malabay na pakpak. Nananalig kami, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan mo, mararating namin ang kahariang inilaan mo para po sa amin. Padalangin namin, Panginoong Jesus, italaga mo kami sa mabuti. Italaga mo kami sa kabutihan. Huwag mo kaming bitawan. Dalhin mo kami sa matuwid na landas araw-araw, Panginoong Hesus, sa matuwid na pamumuhay. At patuloy dakilang Ama namin nasa langit bilang iyong mga anak. Ituro mo sa amin, ipakita sa amin ang anumang mabuti na maari po namin gawin, Panginoong Hesus. Gabayan mo kami araw-araw. Patuloy niyo kausapin ang Panginoong Hesus. Manalangin po kayo. Hingin niyo po sa Kanya ang nais niyo ngayon.
Hindi tayo pinagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa mga kautusan ating nagagawa o nasusunod. Sabi ng Lord, pagpapalain kita hindi dahil sa nagawa mo ang utos ko, nasunod mo ang lahat ng utos ko. Pinagiging matuwid kita sa harapan ko, pinawawalan sala kita sa harapan ko dahil sa iyong pananalig sa bugtong kong anak na sinugo na si Jesucristo. Pagpapalain kita hindi dahil sa nasunod mo ang utos ko, dahil kinilala mo ang bugtong kong anak na si Jesucristo na iyong Panginoon tagapagligtas. Pagpapalain kita dahil nanalig ka sa Kanya. At dahil sa pananalig iyan, ano mang hingin mo sa akin sa Kanyang pangalan, ibibigay ko sa iyo. Bukas ang puso ng Diyos para sa iyo ngayon. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang babanggitin mo ngayon na kahilingan sa pangalan ng buktong niyang anak na si Jesucristo, na siya nating kinilala at tinanggap sa buhay natin bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, ibibigay niya ang kahilingan mo ngayon. Ibibigay ng Panginoon Jesus. Alam ng Lord kung anong pasanin mo sa buhay. Alam niya kung anong kabigatan na nararanasan mo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, gusto kong pagaanin ang lahat ng iyan. Manalig ka lang sa akin. Hingin mo lang ang nais mo sa pangalan ko. Ibibigay ko sa iyo. Panginoong Jesus, batid mo ang kabigatan meron sa buhay ng bawat isa. Batid mo, Panginoong Jesucristo, kahirapan sa kalooban ng bawat isa na makita po ang aming mga mahal sa buhay na nagkukulang, nalalayo sa mga pangarap namin para sa kanila. Na naisin man namin dalhin sila sa isang magandang kinabukasan, hindi sapat ang lakas meron kami. Hindi sapat ang meron kami para dalhin sila sa isang matagumpay at magandang kinabukasan. Balit, Panginoong Jesus, sa mga sandali na to, kumakatok ako sa pintuan ng puso mo. Na tulad ng iyong pangako, huwag kami mag-atubiling lumapit sa trono ng iyong mahabaging puso. At kakamtan namin ang habag, ang tulong na nanggagaling po sa iyo. Ama naming nasa langit, ipagkalob mo sa aking mga kapatid ang katugunan sa kanilang mga kahilingan ngayon. Ang katugunan para po sa kanilang mga mahal sa buhay, kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, ang katugunan, O Diyos, para sa pangangailangan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, Panginoong Jesucristo, katugunan sa pangangailangan ng kanyang magulang, kapatid, Panginoong Jesus. Pagkalob mo, Ama, mga kahilingan pong iyan. Higit sa lahat, dakilang Diyos, dalangin ko po, pagpalain mo aking mga kapatid ngayon na nakatayo sa iyong banal na harapan. Habang naririto sila, O Diyos, sa bansa pong ito, sa lugar ng Hong Kong, biyayaan mo sila ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesucristo. Anumang hirap maaari ang kanilang nararanasan, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na lakas, katatagan ang kanilang pananalig, pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. At hiniling ko, dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy mo, Panginoong Jesucristo, ang kanilang pananalig, pagmamahal sa iyo ipatatagin, Panginoong Jesus. Higit sa lahat, pagkalob sa amin ng Espiritu, Diyos na patuloy magtitiwala po sa iyo. Salamat, Panginoong Jesucristo. Alalahanin mo sila habang sila naririto, O Diyos, sa bansa pong ito. At ipagkalob ang anumang mabubuting bagay na kanilang kailangan, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus, salamat, Ama naming nasa langit. At ang lahat ng kanilang kahilingan ngayon ay amin ang inaangkin, Yahweh,
na ipinagkaloob mo na po sa aking mga kapatid. Patuloy dakilang El Shaddai, hiniling namin ang iyong kamay na humawak ng aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo o katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay
at nakakatiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow.